At muli, umpisahan natin ang mensahe sa panalangin. O Diyos, ang iyo pong salita, ang siyang aming gagamitin sa buhay na ito at sa pakikipag-usap sa iyo. Kaya hayaan mo na ang salita ay aming mabigyan ng pananalig. At tulungan mo na ang aming isipan ay umayon sa iyong salita. At ang aming emosyon ay umayon sa iyong salita. At ang pagnanais na ito ay gawin, ito ay maunlad na aming gampanan. At sa iyo ang lahat ng papuri at pagluwalhati sapagkat tinipon mo kami upang bigyan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Sa grasya at pagpapala, patuloy na kami ay iyong sinusubaybayan, inaaruga at kinukupkup. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na handang tulong sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Naniniwala ka bang napakabuti ng Diyos? Amen. So, yung awitin, Light of the World, ako po'y natutuwa sapagkat totoo na si Jesu Kristo ang Light of the World. At ang mensahe po ay atin pong linagyan ng title, Shining Light Daily. Shining Light Daily. Nagliliwanag na ilaw araw-araw. Kaya't kung atin pong papansinin, para mangyari ito, iisa lang ang ilaw na merong kakayahat katangian na laging nagliliwanag. Kaya nga po ating kailangang matutunan kung paano itong liwanag na ito ay ating magagamit sa araw-araw upang hindi tayo lumakad sa kadiliman. Una, ang katotohanan po, marami po tayong hindi maunawaan sa buhay sa ibabaw ng lupang ito. Dumaraan po tayo sa mga kalungkutan na pagminsan ay hindi natin kayang mapangasiwaan. At kung tayo lamang ay magiging matalino na ang sanhi ng ating kalungkutan ay kamangmangan. Pero bihira po ang aamin na siya ay mangmang. Subalit ang mapagpakumbaba na aaminin niya sa kanyang sarili na siya ay mangmang. Doon po magkakaroon ng tinatawag na learning process. Sapagkat we are here to learn in order to teach. Tayo po'y narito para matuto, para meron tayong ituro. Amen po ba? So it is learning and teaching. Kaya kung wala kang natututunan, wala kang ituturo. Kung wala kang pagpapala, wala kang ibibigay. Kung wala kang biyaya, hindi mabibiyayaan ang iba. Kaya nga ang pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita, Abraham, para maging pagpapala sa marami. Kaya ang kaligayahan po ay nakasalalay sa pagsama sa atin ng Diyos. Yun pong contentment at satisfaction, hindi po yun makukuha sa pamamagitan ng ating pagpupunyagi. Marami po ang sumubok, pero sa kabuuan ng kanilang buhay sila ay malungkot. So, contentment and satisfaction, you cannot get it from anything but Jesus only. Yun pong kasiyahan at yun pong kaganapan ay tanging na kay Jesu Kristo. Upang maranasan natin ito, kailangang mag-umpisa tayo sa tama at ang tama lagi ay pasimula ay kay Jesu Kristo. Tayo po ay inaakay ng Diyos. Dalawang salita, instruction and commandment. Siya po ay nagbibigay
ng ating gagawin. Ano po ba ang instruction? Sa atin pong bahay, ang ating magulang ay tayo binibigyan ng instruction pagkagising natin. Nung ako'y bata pa, kailangan aayusin ko ang higaan. Instruction po yun. At makikita po natin, ang utos po, kailangang igagalang mo ang matatanda sa iyo. Utos yan, hindi po instruction yon. Dahil ang instruction po, pwede pong hindi gawin. Pero ang utos po, hindi po pwedeng hindi ito sundin. Kaya pwedeng ang isang bata hindi ayusin ang kanyang hinigaan, pero hindi pwede na hindi siya paluin ng kanyang nanay kapag siya ay hindi gumalang sa matanda. Ang utos po ay merong katapat na parusa. Ang instruction po ay may katapat na pagtutuwid. Kaya wala po tayong maiiwasan sapagkat tayo po ay nasa daigdig ng mga pag-uutos at pagbibigay ng ating mga assigned task na gagawin sa araw-araw. Hindi ka po makakaiwas doon. Kahit sa pagsasarili mo, ikaw ang magbibigay ng instruction sa iyong sarili. At ang tawag po doon ay ating gagawin. Bukas, ayan. So ikaw nagbibigay ng instruction sa iyong sarili. Bukas, gigising ako ng alas 11. Hindi pala, ng alas 3. Amen? So, bibigyan mo ng gagawin ng iyong sarili. Dahil ikaw ay nasa tama ng gulang. At ikaw ay may sarili ng pagpapasya. Kaya kung hindi mo pagpapasyahan na iyong planuhin ang bawat paggising at bawat bagong maghapon, ay ikaw ang maapektuhan. At laging tandaan natin, hindi tayo bumabata sapagkat bawat araw ay dagdag na edad. Hello? Kaya kailangang bawat araw ay ating gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kaluwalhatian ng Diyos, ikaw at ako ay nakikita ng nakapaligid sa atin na sinasamahan ng Diyos at ang pagsama ng Diyos, ikaw ay may kaibang ugali. At kaya may kaiba tayong ugali dahil tayo ay may pangarap. Kaya pag ikay may pangarap, ikaw ay masinop, ikaw ay maayos sa pagkatibig mong makamit ang iyong pangarap. Kaya sa katuparan ng pangarap, ang iyong iniaayos lagi ay ang iyong puso at ang iyong isipan sapagkat ang pangarap, ito'y manggagaling sa patnubay ng Diyos. At kung tayo lamang ay naging matalino, hindi sana natin na kamit ang kabiguan. Kung tayo lamang ay naging palasangguni sa Diyos, kung tayo lamang ay nagbibigay ng katiyakan kung yung ating gagawin ay sinasang-ayunan ng Diyos, marami pong kalungkutan ang maiiwasan. It's always acknowledgement of God. It's always seeking for the voice of the Lord. Kaya nga po, sa magandang titulong ito, Shining Light Daily, kailangan ikaw ay ilaw na nagniningning araw-araw. At meron pong utos sa Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya dito makikita natin, yun pong salitang let, ito po'y instruction. Let your light so shine before men. So ikaw po ang magpapasya na yung iyong ilaw ay magningning sa paligid ng mga tao. At kung papansinin po natin, yung dahilan kung bakit tayo nagliliwanag, that they may see your good works
para makita ng mga taong nasa liwanag natin ang ating mabubuting mga gawa. At silang nakakasaksi, kanilang luluwalhatiin, kanilang pararangalan ang ating Ama. So, pansinin po natin, personal po ito. Kapag ikaw ay nagliwanag, maaapektuhan ang mga taong nasa iyong paligid at makikita nila dahil hindi naman iisang tao makakakita sa atin. Kaya personal ito dahil your Father, hindi sinabing our. Let your light, ang iyo na liwanag ay magningning sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting mga gawa. Kaya yung ilaw, yung light ay hindi yung mga gawa. Yung ilaw ang siyang tatanglaw dun sa ating mabubuting gawa. At pansinin po natin, bakit tatanggap ng parangal ang Ama sa langit? The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga alagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magkaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray, to be one with me in this wonderful project so that ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan na television, studio, and everything ay naroon na, and then ang prayer force natin ay naroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin, pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo at bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na nandun na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo at hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong email address at ang atin pong Facebook account, inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name. Bakit? Kaya kung titingnan po natin, ano ba ang liwanag? Tingnan muna natin ang ilang talata na magsisiwalat kung ano ang
liwanag. Sa 1 John 2, verse 9, may pagkukunan tayo ng liwanag. He that saith he is in the light and hated his brother is in darkness even until now. Wow. In the light. So, bago ang liwanag ay mapasa atin, kailangan tayo ay nasa liwanag. Siyang nagsasabing siya'y nasa liwanag at kinamumuhian niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kapwa. Siya ay nasa kadiliman pa rin maging hanggang ngayon. Even until now. So pansinin po natin ano po yung until now, gaano po kahaba yun. Kaya si Jesucristo po ay umakyat na sa langit, kaya ang mga paggawa ng mga apostol ay tuloy-tuloy. Kaya sa panahon ni Juan, hanggang sa panahon ni Juan, katotohanang sasabihin na ang taong o ang sino mang nagsasabing siya ay nasa liwanag o siya ay na kay Jesus, sapagkat si Jesus ang liwanag. Subalit siya ay namumuhi sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, sa kanyang tiyo, ay nasa kadiliman pa rin magpahanggang ngayon. So, ano dito ang kadiliman? Pagkamuhi. At ano naman ang liwanag? Tingnan natin sa verse 10. Ano yung ilaw? He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. So, ano rito ang liwanag? Love. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay nananatili sa ilaw o sa liwanag at hindi siya makakatisod. So, ang isa pa lang dumadalo ng gawain ng katulad na ganito, at pag umuwi at galit pa rin sa kaniyang ina o ama, ay katitisuran. Ano po ba yung stumbling? Dahil yung isa na talagang ayaw doon sa pananampalataya mo at hindi mainganyo at hindi mahikaya dahil sa ugali natin. Kaya tayo ang magiging sagwil at sanhi kung bakit hindi sila makalapit sa Panginoon dahil tayong nasa Panginoon ay hindi makapagpatawad. At kapag hindi tayo makapagpatawad, hindi diringgin ng Diyos ang anumang ating panalangin. Sapagkat ang dinidinig ng Diyos ay yung mga nakapagpatawad. Sa Matthew 6:14, napakahalaga po na wala kang hindi napapatawad. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So mananatili po tayo na wala sa kapatawaran kapag hindi tayo nagpatawad. Tayo muna ang magpapatawad bago tayo humingi ng tawad. Hello? Amen? Kaya siyasatin mong mabuti. Laging tandaan natin ang test, trials, crisis, dalawa ang napakagandang dahilan niyan. Ang una ay ilitaw yung mga kasalanan at pagkakamaling hindi natin alam. Pangalawa, kung sakaling tapat tayo para lalong lumantad ang kadalisayan ng ating buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. So, for if you forgive men their trespasses, kung iyong patatawarin ng tao sa kanilang mga pagsuway, ang nasa langit at makalangit mong Ama, siya din ay patatawarin ka. At sa verse 15, kung hindi magpapatawad, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your
trespasses. Kaya nga po sa reflection, pag nag-iisa tayo at suriin natin ang ating sarili, kung bakit tayo'y nagkakasakit, kung bakit. So marami pong kadahilanan kung bakit madalang ang pagdaloy ng pagpapala, kung bakit. So atin pong sisiyasatin, anong bahagi sa ating buhay, anong relasyon sa ating buhay ang hindi tayo nakakapagpatawad. Sa Luke 6 verse 27, "But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you." So ang isang Kristiyanong nabubuhay sa pagpapatawad, iniibig niya ang kaniyang mga kaaway. Mga kaaway. So, bawat isa sa atin, hindi mo alam, meron kang kaaway. Hindi mo alam yan. Sino ba ang pwedeng ating maging kaaway? Mga taong naiinggit sa atin. Hindi mo po yan makikita. Gusto niya ikay mabigo, gusto niya ikay maghirap. Hindi mo po yan makikita. Pero kahit hindi mo yun nakikita, basta iniibig mo ang lahat ng tao, ikaw po ay nasa matibay at matatag na batong buhay. So, love your enemies, do good to them which hate you. So, sinong gagawan mo ng kabutihan? Yung mabait sa iyo? Walang gantimpala yun. Ang gagawan mo ng kabutihan ay yung namumuhi sa iyo. Ang magandang alaala ko ay si Abraham Lincoln. Si Stanton ay isang lawyer, napakahusay na abogado sa Amerika. At linalambas niya, linalait niya si Abraham Lincoln na siya raw ay basta gano'n, lahat ng masamang salita inilalagay niya sa dyaryo. All against Abraham Lincoln. At nung ma-elect na presidente si Abraham Lincoln at namili siya ng cabinet secretaries, napunuan niya ang lahat at ang kulang na lang Secretary of War. At ang sabi niya, I want this attorney Stanton. Ang sabi ng kanyang mga tagapayo, sisirain ka po niyan dahil yan ay galit na galit sa iyo. No, I want him in my cabinet. So wala silang nagawa, pangulo siya. At ano ang dahilan ni Abraham Lincoln? Because he loved his enemies. At ang kanyang dahilan, kaya pinili niya, he is the only one who has the ability and the intelligence to be a good war secretary. At nung siya'y mamatay, itong si Stanton ang unang umiiyak. Naging siyang mahusay na Secretary of War ni Abraham Lincoln. Why? Dahil inibig siya at ginawan siya ng mabuti. At sa verse 28, "Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you." Sino raw ang pagpapalain natin? Yung isinusumpa tayo. Pag naalala ko yung isang pastora na nakarating sa aking pandinig na ang panalangin niya ganito, na si Pastor Greg ay masunog sana, masagasaan sana, mamatay sana. And I love her in spite of. Nung marinig ko yun, lalo ko siyang minahal at pinatawad. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch,
Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bless them that curse you. At sa katapusan ng kanyang buhay, hindi pa naman tapos pero malapit na, nawala ang simbahang kanyang pinamumunuan. Bless them that curse you and pray for them which despitefully use you. Idalangin mo yung mga ichinichismis ka ng mali yung sinasabi tungkol sa iyo. Hello? So your light is shining brightly daily. At ano po ang sabi sa verse 29? And unto him that smite thee on the one cheek, offer also the other. And him that taketh away thy cloak, forbid not to take thy coat also. Alam mo po, itong pagpapala ay napakataas po ng requirements. Pansinin po natin, sinampal na ibibigay pa yung kabila. Kinuha na yung isang bagay, ibibigay pa yung natira. Sino itong nagtuturong ito? Si Jesus. Sino ang kanyang tinuturuan? Ang kanyang mga alagad. Ito ba ay para sa iyo? Ito ba ay para sa akin? Ang tinuturuan niya ay kanyang mga alagad? Ano ba ang ibig sabihin ng disciple? Ang disciple is someone who desire to learn. Ang alagad ay isang tao na nagmimithi na matuto. At ano ang ating dapat na matutunan? Ang sabi ng Panginoon, sa Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. So, kunin mo ang pamatok at iyong ilagay sa iyong sarili at mag-aral ka sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababa ang puso at makasusumpong ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Ang simple pong definition ng success is peace of mind. Ikaw po kaya ay magugulumihanan kung lagi kang nagpapatawad? Hindi ka po magugulumihanan. Dahil ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po na nalalaman natin kung ano talaga yung genuine na pagpapala. Dahil tayo narito for grace and for blessing.
Tayo po'y narito para pagpalain lamang ng Diyos. Para biyayaan lamang ng Diyos. Pero meron po tayong dapat na ginagawa. Let your light shine before men, that they will see thy works, thy good works. Kaya nga ating unawaing mabuti, ang sabi ng Panginoon sa John 8:12, so magsisiruin tayo dun sa liwanag. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, paano tayo magkakaroon ng liwanag? I am the light of the world. So, sino raw ang ilaw ng sanlibutan? Si Jesus. So, para ako ay magliwanag, para ikaw ay magliwanag, bawat isa sa atin magliwanag, hindi atin ang ilaw. Ang ilaw ay sa Panginoong Jesucristo. At paano tayo lalakad in the lights? Sumunod tayo sa Panginoon. Follow me. Wow. So doon po sa utos niya, hindi po ito pakiusap. This is not an invitation. This is a command. Follow me. So ano po ang ibig sabihin ng follow me? Sumunod ka. Sundin mo ako. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the lights of life. So yung ilaw ng Panginoong Jesucristo ay ilaw ng buhay. Light of life. So follow me. Nung tawagin niya ang unang 12, ang unang tawag niya ay come. At ang pangalawang kanyang utos, follow me. At ang pangatlo, go and bear much fruit. So, marami po ang Kristiyano na dininig at sinunod yung utos ng Panginoon, come unto me, all you who labor and are heavily laden. So, napakarami po nung nakarinig noon dahil pagod na sila sa hirap ng kalooban. Pagod na sila sa sakit sa katawan. Pagod na sila sa kahirapan. Pagod na sila sa bisyo. Kaya sila'y tumugon doon sa tawag ng Panginoon, come unto me, and I will give you rest. Pero hindi po tumitigil sa resting. Yun pong resting ay to energize, to renew, to revive, to revitalize. Kaya nga po ating pansinin, merong kasunod na utos, follow me. At napakasipag ng Panginoon, hindi siya tumitigil. Pag sinimulan niya maghapon, siya ay lakad ng lakad at turo ng turo at nagpapagaling ng lahat ng may sakit. Amen? At nagpapalayas ng mga demonyo. Dahil yun ang dahilan kung bakit siya dumating sa ibabaw ng lupa. Wasakin ang gawa ng demonyo. Kaya kung sumusunod ka sa Kanya, ikay nasa liwanag niya at ikaw din ay gagawa sa Kanyang mga gawain. At higit pa sa Kanyang ginawa ay magagawa mo. Oh, purihin ng Panginoon. At pag naranasan mo ang paggawa ng Panginoon, maghahanap ka pa ng mga may sakit at iyong ipapanalangin. O, purihin ng Panginoon. Si Jesus ang nagpapagaling. Hindi po tayo. Atin lang aakayin ng mga tao. Papatungan natin ang kamay. Pero si Jesus ang nagpapagaling. Oh, purihin ang Diyos. So, Jesus is the light. And if you follow Him, ang ibig sabihin, gagayahin mo ang kanyang ugali.
Gagayahin mo ang kanyang pananalita. Ang ibig sabihin, tutularan mo siya sa kanyang katapangan, sa kanyang buhay ng pananalangin, at sa kanyang pagsasalita sa mga demonyo. Hindi siya nakikipag-peace treaty. Pag demonyo, kanyang sinasaway at pinalalayas. Kaya nga po, kapatid, you are a shining light on the face of the earth. Use it daily. Magliwanag ka po araw-araw. Amen? At sa Matthew 28:20, ito po yung Great Commission. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, yung mga itinuro ng Panginoon, ang siyang ating ituturo. At ang pagtuturo po ay hindi lecture type. Kailangan pong merong observation. At naalala ko ang physics, chemistry, yung mga sciences, yung mga subject na sciences, meron lecture at merong laboratory. Ang lecture ay 2 units at ang laboratory ay 3 units. Ang lecture ay 1 hour, ang laboratory ay 3 hours. So, yung observation ay ginagawa sa laboratory. Yung teaching ay sa classroom. So, yung napag-aralan namin sa lecture, oobserbahan namin sa laboratory. Hallelujah. So, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Na ibig sabihin, ibigin mo ang iyong mga kaaway, iyong uobserbahan. Sino yung kaaway mong inibig mo at ano ang iyong napakiramdaman sa iyong sarili nung ibigin mo yung mga taong hindi makabayad ng utang sa iyo? Ano ang pakiramdam mo sa iyong sarili na yung mga taong napakabait mo at tinulungan mo, ngayong ikaw nangangailangan ng tulong, tinalikdan ka? Hello? Kaya obserbahan mo sa iyong sarili ang mangyayari sapagkat tinalikdan ka man ng sinuman tao, hindi ka tatalikdan ng Panginoon. So when you observe the faithfulness of God, ikagugulat mo na yung lahat ng nawala sa iyo, ibabalik niya ng doble. Dahil yun ay salita ng Diyos. The supernatural work of God will be implemented the moment that you continue on doing what He has instructed and commanded us to do. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na Taste and See that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. To love and to forgive. Baka makonsinte, Pastor. Bayaan mo nang makonsinti sila. Pero basta ang mahalaga ay ikay ayos sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. At laging tandaan mo, ang Diyos ang namamahala at nangangasiwa. Ang pag-uutos niya kaya dan, have dominion over the fowls of the air. Hindi niya sinabing have dominion over men, sapagkat the only one who has dominion over men is God alone. Amen po ba? Kaya pag pinatawad mo yung mga pasaway, pag pinatawad mo yung mga paulit-ulit ang kanilang pag-alimura sa iyo, inilalagay mo siya sa kamay ng Diyos at inilalagay mo ang kapasyahan sa Diyos because discipline now is in the hand of God.
disiplina na ay nasa kamay ng Diyos, at ang paghihiganti na ay nasa kamay ng Diyos, at ang Diyos na ang bahala, at ikagugulat mo sapagkat yung mga lumait sa iyo pagdating ng supernatural na pagpapala sa iyo, sila ang luluhod sa iyo at sasabihin, Diyos nga ang iyong pinaglilingkuran. Hallelujah. Nakukuha niyo po. Kaya nga kung ikaw ay may dinadalang sakit, ay pagtiyagaan mo na. Be used to it. Then later on, magugulat ka. Isang araw ikagugulat mo sapagkat ikaw ay katulad ng isang sanggol na bata ang kalusugan. Why? Because you continue on believing. You continue on walking in the light. You allow the light of Jesus to shine. At makikita mo na magaganap ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 5:14 sa iyong buhay mismo. At ano po ang sabi? You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. So pansinin po natin, Jesus is the light of the world, and you, each one of us is the light of the world. Why? Because we are under the light. We are in the light. Amen. So it is not my light. It is the light of Jesus. It is not your light. It is the light of Jesus. The light of light. Amen. So it's the light of Jesus that is the light. Kaya pag sinunod mo ang buhay ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, for theirs. This is the genuine blessing. Because we are under His light, we are poor in spirit. Moses spent 40 years, and he gained the wisdom of the world. But he is not contented. He is not satisfied. So God brought him to the desert. Another 40 years. So that Moses will be at the point of his life that he is weak, helpless, and nothing. From the fame of Egypt to the nothingness of the desert. So pansinin po natin, pag ako ay napapagod na sa paglilingkod sa Diyos, makikinig ako sa Diyos. Dahil parang baliwala ang aking ginagawa. It seems that all that I am doing are all futile and vain. Kaya doon sa mga puntong ganon ako ay napapagod, nalulungkot. Hanggang sa paalaala sa akin ng Diyos, ang mga lingkod niya, na kung titingnan natin matatapang, pero sa mga panahon na hindi niya maintindihan kung kasama nga niya ang Diyos o hindi. Si Micah ay isang napakahusay na propeta. Pero siya ay nawalan na ng loob. At siya ay nanghihina na at pinapanawa na ng pag-asa. Pero siya binigyan ng lakas. Dahil laging tandaan mo po, yung paghihintay po, pag naintindihan mo ang value and reward of waiting, pag naintindihan mo po ito, ang isang tunay na naghihintay, na naniniwala sa Diyos ay hindi mareklamo. Sapagkat sa paghihintay, kaya nababalam yung ating pagpapala, inaalis ng Diyos yung mga freeloader. Alam niyo yung freeloader na naghihintay lang ng pagpapala mo, wala namang ginawa, makikihati dun sa pagpapala mo. Huwag mo silang bibigyan. Hello? Hindi narinig. Kaya tayo'y nagtatagal doon sa ating hinihintay dahil hindi pa dumarating yung ating hinihintay, ubus na. Yung ganito, yung ganito, doon, hanggang wala nang matira. Eh, hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, pangasiwaan mo yung ibibigay niya sa iyo. At pakinggan mo kung araw-araw ay saan niya gustong gamitin. Siya ang gagamit, hindi ikaw. Kaya pag hindi natin sinangguni ang Diyos, napakadaling ubusin po ng kayamanan. Hello? Eh, mabubuhay kang 120. Paano yan?
Pero kung tama ang iyong pangangasiwa, hindi ka mauubusan ng yaman. Wala pong ubos ang biyaya kapag ikaw ay sinasamahan ng Diyos. At mapapansin mo na parang hindi ka naniniwala sinasamahan ka ng Diyos dahil naiinip ka. At ang isang palatandaan ng pagkainip, galit ka sa mga kasama mo sa bahay. Huwag ganon. Kailangan habang nababalam yung pagpapala, lalo namang gumaganda ang ating ugali. Hello? Dahil kung hindi maganda ang ating ugali at ikay binigyan ng malaking pera, naku, lalaitin mo yung mga walang pera. Kukuha niyo po. Kaya nga tayo ay inilalagay sa paghihintay para ayusin ang ating ugali. Naku, maraming mamamatay pag ikay mayaman. Dahil ngayon pa lang ay nanlalait na yung ilan. Ay pag nagkapera pa yan, lalaitin baka sabihin niya, gusto mo sampaling kita ng lilibuhin. Meron pong ganong biruan. Pero atin pong unawain, kapag hindi ka mahusay sa pangangasiwa sa iyong pagpapala, baka umalis siya at magpaalam sa iyo. Kaya nga ating unawain, ang lahat, sabi nga ni Martin Luther, ang pundador ng Lutheran Church, ang sabi niya, all the wealth that I spent I had, but all the wealth that I use to the work of the Lord, I still have it even until this day. Kaya nga pa ating unawain, kapag ikaw ay sinasamahan ng banal na Espiritu, may kapangyarihan ng iyong bibig. Na naghihingalo yung kaniyang kanang kamay. At ang sabi, Reverend Martin, your assistant is at the point of death. At siya pumunta at ang sabi niya, hindi man lang siya nahintakutan. Ang sabi niya, hindi ka mamamatay, kailangan pa kita, bangon! That is the command of faith. Bumangon yung kanyang assistant at nawala sa pagkamatay. Nakukuha niyo po? You will have power beyond imagination. Pero unawain mong mabuti, walk in the light. You are the light of the world. Kaya kailangang magpatawad ka na ngayon, lahat ng mga tao. Hindi sila makukonsinti sapagkat pag nagpatawad ka, inilalagay mo siya sa kamay ng Diyos. At kapag ang tao ay nasa kamay ng Diyos, wala siyang ligtas. Kahit pa siya umiwas ng umiwas, lagi siyang nasa kamay ng Diyos. Habang umiiwas siya, lalo siyang mahihirapan. Kaya unawain mong mabuti, pag minsan tayo ang dahilan kaya hindi nababago ang mga tao. Dahil akala natin, kaya natin silang baguhin. I desire to disappoint you this morning. Wala kang mababagong tao. Sapagkat ito ay tanging kapangyarihan at gampanin ng Diyos. Ang atin lamang magagawa ay magpatawad. Sabihin mo sa iyong katabi, magpatawad. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, magpatawad. At kapag ikay nagpatawad, ang buong puwersa ng langit ay papaligid sa iyo at ang buong puwersa ng impyerno ay sisirain ang mga kaaway mo. Amen! Hallelujah! Yan ang gustong marinig ng marami. Pero may utos, let your light shine. Let your light shine. Whose light will be shining? Jesus. And what is that light? The light. Light of life. Ang ilaw ng buhay. At pansinin po natin, kailangan natin ng banal na Espiritu. Do not live any single day without the Holy Spirit. Hindi nagsimula ang simbahan hanggat wala ang banal na Espiritu. At bumaba ang banal na Espiritu sa chapter 2 ng Acts. Since that time, lahat dapat ng anak ng Diyos ay puspos ng Espiritu. Araw-araw kailangan puspos ng Espiritu sapagkat ang sasamba sa Ama at sa Anak ay ang banal na Espiritu. Worship me in spirit and in truth. So with the Holy Spirit, you will read your Bible.
Sa kapangyarihan ng Espiritu, magbabasa ka ng iyong Biblia. Maganda po ang magpa-pray over, magpa-lay hand, makinig ng prophecy. Pero laging tandaan mo po, ang banal na Espiritu ay makagagawa lamang sang-ayon sa dami ng salita ng Diyos na iyong nailagay sa iyong puso. Dahil ang gawain ng banal na Espiritu ay magpaalaala to put into our remembrance. Ano ang ipapaalaala sa iyo kung wala kang isaulo at nakabisang pangako ng Diyos? Kaya para po tayo magliwanag, dito tayo magtatapos. Psalms 119:105. Psalms 119:105. Noon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So lamp and light. Ilawan at liwanag na dulot ng ilawan. Kaya kung titingnan po natin na ang ilawan ay ang salita ng Diyos at ang liwanag ay kapag ang salita ng Diyos ay isinabuhay. Your mind is stirred up and encouraged. Your emotion has been touched. So, ramdam na ramdam mo, oo nga, kailangan magpatawad ako. Pero hanggat hindi mo napagpapasyahan na magpatawad, mananatili na paghanga lamang ang iyong pagdinig sa salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Your emotion touched by the word and your mind is stirred up, then your will has to be mightily affected by the word. Because without obedience, without putting it into action, baliwala po yung ating narinig. Kaya kung merong nagagalit sa iyo, ngayon pa lamang ay patawarin mo na. Ipagpasa Diyos mo na lang siya. Hello? Amen. So ngayong sandaling ito, let us apply the message. Because you are the light of the world. O Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, aming Ama. At sa liwanag ng iyong salita na siniwalat sa amin ng iyong banal na Espiritu, hayaan mong kaming lahat ay tangkilikin ang salita mo makapagpatawad. At lumakad kami na laging nasa liwanag ng buhay na galing sa iyo, aming Panginoong Jesus. Salamat at maluwalhati ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Panginoon at ang Espiritu ng katapangan, pag-ibig at mabuting pag-iisip ang siyang nagbubunsod sa akin upang matapang na ipahayag ang mabuting balita, kapangyarihan ng Diyos at naruroon ang katwiran ng Diyos. Kaya hamon ko sa bawat isa, hawak ko ang isang purse at ito ay tinagurian ko na purse of prosperity. Ito ay aming ginawang misyon na ibigay sa sinumang ibig na magkaroon ito sa kanilang pagkakaloob ng halaga na magbubunsod para ang gawain ito ay mapalawak pa ng higit sa kinalalagyan ngayon. Laging tayo po ay nandun sa enlarging our territory. Kaya may patotoo ang isang kapatid na Sister Pat, ang pangalan na taga-Antipolo, at nung linggo sa revival na tanggapin niya itong purse na ito for 1,000 peso offering, nako, napakalaki po ng himala. Nagsunod-sunod ang kaniyang commission sa kaniyang ATM at 5,000, 4,000, 10,000 at tuloy-tuloy. Every week, nagkakaroon siya ng financial na himala. Kaya dito, may nakasulat dito, you are loved forever. You are loved forever. So, bawat purse of prosperity ay meron pong word of God. If you believe, then you will receive what you believe. So,
nais ko pong iyong ipaunawa that money is not just paper. Money is a weapon to destroy poverty from your life. And money at the same time is a tool for multiplying your finances. Kaya ako dadalangin as you give that the weapon of money will destroy poverty and lack and destroy the devil and his demons. In the name of Jesus, I pray as they give, I destroy all the gates of hell, all the gates in heavens, all the gates on earth, all the gates on the heavenlies, all the gates that destroy the rich and prosperous life of Christians. In the name of Jesus, as they give, the gates of hell will be destroyed in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. So give, and instantly you will be assured of your reward and harvest. In Jesus Christ's name, amen.